Good morning, everyone. Ayan, sige. So, hintayin nyo lang muna ako for 1 minute or 2 minute, ayan, para ibigay ang link na ito sa ating group page at group chat. Ayan, so after ng 1 minute, preferably mga 8 plus, okay, after 2 minutes siguro. Ayan, start na po tayo diretso. Ayan, sige. Wait niyo ako saglit. Pati mga andyan na po, paki-help na rin po ako i-share ang live. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa pag-share. Ayan, so ngayong umaga, okay, update ko lang ang lahat. Ayan na magkakaroon po tayo ng 2 sessions diretso. Okay, kasi bukas hindi tayo makakapag-live. So, ibibigay na rin natin yan ngayong umaga. So, for short, may session 5 at session 6 po tayo ngayong umaga. So, dalawang session siya na pinag-isa sa isang live. Perfect ka dyan. Ayan, sige. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon is, geography. At malamang sa malamang, okay, ang pag-aaralan natin is may kinalaman, okay, sa geo or lupa, ayan, weather patterns, places on Earth, at marami pang mga trivial questions na dapat nating, okay, matutunan. Dapat nating malaman kasi nga, ang mga iba sa mga concept dito, ayan, ay favorite po ni board exam. Ayan, sige. Okay, hintay siguro tayo ng magiging kahit 20 tayo bago tayo magsimula. Okay, baka natutulog pang iba ninyong classmates. Sige. So more likely, start tayo 8:10. Okay, in the meantime, yung mga nanonood dyan, paki-comment po ng kanilang mga okay, pag-hi po sa kanilang lingwahe. Ayan, mag-good morning po sa kanilang lingwahe para okay, makita po natin ang ating diversity sa comment section kasi mamaya pag-usapan din natin ang iba't ibang region sa Pilipinas. Ayan, sige. Okay, ayan. Sige. Feeling ko,
Ready na tayo, ready na tayo. Ulitin ko lang po magkakaroon tayo ng 2 session ngayong araw. At dahil medyo nasa mood po ang ating coach, kaya magkakaroon tayo ng 60 items po. Ayan, maraming concept kasi sa geography na dapat pagtuunan ng pansin, kaya 60 items po tayo ngayong umaga. Ayan, actually po 65 pa talaga. Okay, 65. Session 5, may 30 items tayo. Session 6, meron tayong 35 items. More likely, ayan, busog na busog po tayo. Okay, this Saturday. Ayan, feeling ko, ayan, okay, mauubos ang ating cells after ng 2 session na ito. Pero sige, ipaglaban natin kasi gusto naman talaga nating makapasa at malamang sa malamang parte po, ayan, ang ganitong mga sakripisyo, pag-spend ng 4 hours sa live, pag-study and everything para lang talaga makapasa or para makatap. Ayan, before tayo magsimula, ayan, last one, shout out muna tayo. From Gemma Villacorza, good morning po. Good morning. Marian Balange, anyong, ayan, feeling ko nasa North Korea ka, wala ka sa South Korea. North Korea siguro ang atake ni Maram Aryan. Ayan, Ma'am Mira Rojo. Ayan, hello po sa iyo. Ma'am Armina Adjabarain. Good morning. Ma'am Janet Hagayo sa Petisme. Maayong adlaw. Ayan, sige. Sir Enrique Rivera, good morning po. Ma'am Marvilu. Ayan, magandang umaga from Laguna. Ayan, sige. Okay, hindi natin patagalin siguro ang ating live ngayong araw. Ang ating kulitan ngayong araw. Diretso na po tayo sa ating lesson, which is geography. Okay? Geography po tayo. Magsisimula na tayo sa number 1. Okay, typical na live lang po ang gagawin. Typical lang po na activity sa live ang gagawin. Magpa-flash po ako. Ayan ng live. All you have to do po is what? Yes po. Ayan, all you have to do, ayan, yes, is to answer po. Okay, to comment your answer. Okay, to comment your answer. Ayan, sa comment section. After that, i-check natin kung tama ba ang sagot or not. Ayan, very good po. Ayan, maupay nga aga po. Coach is a ear from Leyte. Ayan, nasa Leyte na naman ang ating beauty ngayong umaga. Sige. Hindi na tayo magpapatagal pa. Umpisahan na natin number 1. Which continent is known for having the largest tropical rainforest? Ayan. A. Africa. B. Asia. C. Europe. Or D. Ayan, South America. Ano pong magiging sagot natin dito, mga teachers? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige, may sumagot na po. Okay, which continent is known for having the large tropical rainforest? Ayan, sige. Is it Africa? Is it Asia? Is it Europe? Or South America? Ayan, so it means nangangahulugan. Ayan, na ang una nating concept na dapat pag-aralan ay ang 7 continents of the world. Ayan, at dito sa tanong na to, ang tinatanong po is hindi naman po yung sino yung pinakamalaking continent, hindi. So, ano po ang malaking tropical rainforest at saan ito matatagpuan? Saang kontinente ito matatagpuan? Unang-una sa lahat, kailangan nating malaman kung ano, ang pinakamalaking rainforest. Okay, ang sagot po sa pinakamalaking rainforest po is Amazon rainforest. Ulitin ko, ang pinakamalaking rainforest po sa buong mundo, ayan ay ang Amazon rainforest. Kasi meron itong 2.3 million square miles. Ganon po kalaki. Ayan, ang Amazon rainforest at meron po itong at least 40,000 plant species.
Okay, may 3,000 plus din po na fish species. Ayan. So, ganun po kalaki at marami po. Okay? At kalaki ang yes. Yes po, ang Amazon rainforest. So, saan siya makikita? Sa Africa ba? Sa Asia ba? Sa Europe or South America? Okay, syempre, hindi po makikita ang Amazon sa Europa, kaya walang sasagot ng letter C. Ayan, wala ring sasagot ng letter B na Asia kasi wala pong Amazon sa Asia. So, between letter A at letter D, ang magiging sagot natin, is, yes, very good, very good, very good po. Ang magiging sagot natin is letter D, South America. Ayan, hindi po Africa mga char ha. Marami ang sumasagot ng Africa. Number 1 pa lang, pukpok kayo sa akin. Kasi bakit kayo nag-Africa? Bakit kayo nag-Africa? Okay? Okay? Sige. Sige. Okay, early pa lang, nagkamali na agad ang iba. Pero go. Pagbibigyan namin kayo, ayan, okay, isang pukpok muna sa number 1, dahil mag-explain muna tayo. Okay, ngayon, gagawin natin, okay, explain muna natin ang difference. Okay, i-explain muna natin ang iba't ibang, okay, kontinente. So, meron tayong 7 continents, ayan. Ang unang pinakamalaking kontinente is what? Ayan, dito sa 7 continent na ito, ang unang pinakamalaki po, ayan, is Asia. Okay, to be followed by Africa. Next po is North America. Anong pang-apat? Yes, very good. South America. At ang sumunod is, yes, Antarctica na hindi nakikita sa picture. 6 po is Europa or Europe. At ang pinaka-baby sa lahat is yung, ayan, Australia. Ayan, sige. Bakit? Coach, kailangan ba namin malaman ang pagkakasunod-sunod ng 7 continents na ito? Yes po. Yes po. Kasi po, may mga tanong din po sa board exam na kung saan tinatanong kayo, what is the largest continent in the world? What is the smallest continent in the world? What is the 4th largest continent in the world? What is the 6th largest continent in the world? At least, alam na po natin. Dahil alam natin ang pagkakasunod-sunod ng, okay, laki, ayan, ng bawat kontinente. Ayan, sige. I hope wala na pong magkakamali dito. Ayan, sige. Asia, pinakamalaking populasyon. Ayan, sige. Ayan, North America, South America, ayan, Antarctica, Europa, Australia. I hope wala na pong magkakamali. Proceed tayo sa number 2. What is the term for the geographic coordinate that specifies the east-west position of a point on Earth's surface? Is it longitude? Is it latitude? Is it meridian or equator? Ayan, sige. Ano pong magiging sagot natin dito? I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Sagutan na po natin ang number 2. What is the term for the geographic coordinate that specifies the east-west position of a point on the Earth's surface? Is it longitude? Is it latitude? Is it meridian? Or equator? Ayan, medyo nahilo na naman sila. May sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot din ng letter D at pinagtawanan pa ang taong bayan. Ayan, kulang na lang po tayo sa letter C. Ayan, at magiging fruit salad tayo ngayon. Pero, okay, before natin sagutan to, mas maigi siguro, mas mabuti siguro na i-explain muna natin. Okay, i-explain muna natin ang iba't ibang mga imaginary lines. Ayan, sige, before tayo babalik sa tanong na ito.
So, ito po yung major imaginary line sa globe natin. Okay? Walang magdidelete ng sagot. Walang magdidelete ng sagot sa comment section. I-check natin kung tama ang inyong sagot. Ayan. Okay, may sumagot ng letter A, may B, may C, may letter D. Ayan, perfect tayo. Perfect. Perfect ba tayo sa tanong na to? Kasi nga A, B, C, D ang sagot ng taong bayan. Therefore, madaming nabudol ng number 2. Madaming nademonyo sa number 2. Madaming sumama sa kadiliman sa number 2. Ayan, sige. Explain ko muna. Okay? The major imaginary lines of our globe, masyadong easy po yan kapag easy lang ang explanation, pero masyadong nakakahilo kapag systematic mo siya pag-aralan. Okay? Explain natin. Okay? Isipin nyo na lang na may circle tayo. Okay? Or yung nakikita nyong circle. Ang line na sa gitna, which is pinaka-famous sa lahat, feeling ko alam na lahat, okay, alam ng lahat, ang line sa gitna na nagdi-divide sa globo into two, ayan, meron tayong sa taas na Northern Hemisphere, at meron tayong sa baba, okay, i-arrow natin, sa baba na etong parting sa babang ito, Southern Hemisphere, ang line po na nagdi-divide sa kanya is equator. Okay? Alam kong alam nyo yan. Ulitin ko. Ang equator, ayan, nagdi-divide sa globo into two. Okay, na-divide siya, ang equator, papuntang, okay, Northern Hemisphere sa taas, Southern Hemisphere sa baba. Okay, anong nagdi-divide? Equator. So, ano ba ang kakambal ni equator? Ang kakambal po ni equator, ayan, ay prime meridian. Okay, katulad ni equator, si prime meridian ay 0 degree din po. Okay, kung si equator nakahiga, okay, si prime meridian nakatayo. Ulitin natin, equator nakahiga, si, okay, prime meridian nakatayo. Later, bibigay ko ang purpose niyan. So, kung si equator, ayan, whole circle, 0 degree, hindi po ganon. Ayan, ang nakatayo. Ang nasa harap po, ayan, si prime meridian. Ang nasa harap ng circle, si prime meridian. 0 degree po yan siya. Pero ang nasa likod niya po, ang nasa likod po ni prime meridian ay hindi 0 degree. Okay? 180 degrees po. Ulitin ko, si equator, buong circle, ayan, buong line ni equator, 0 degree. Pero si prime meridian po, isang line niya lang ang 0 degree. Ang sa likod ni prime meridian, 180 degree. Yung nasa likod, 180. Kasi kung ito si prime meridian, yung isa, si anti-meridian. For short, kung isa si prime meridian, ayan, yung isa, siya po si international dateline. Okay? So, tatlo na po ang ating lines. Okay? Equator sa pinakagitna. Ayan. Okay? Yung kakambal ni equator, si prime meridian, pero nakatayo, 0 degree din yan siya. At ang nasa likod niya po, ay sino? Anti-meridian or international dateline. Nagets po ba yung tatlo? Yes or no? Ayan. Sige, nagets niya. So, ngayon meron tayong latitude at longitude. Ulitin ko, meron tayong additional to latitude at longitude. So, kapag sinasabi nating longitude, okay? Kapag sinasabi nating longitude, tandaan niyo na po ang first na, okay? Ang first na makikita natin sa longitude, long, mahaba, okay? Okay, baklaan na explanation para mas lalong matandaan. Kapag mahaba, ano bang nangyayari sa mga mahahaba? Yes! Tumatayo mga teacher! Tumatayo po ang mga mahaba. Kaya tandaan niyo po, ang longitude po ay nakatayo. Nakatayo sa globo. Sa lahat ng nakikita niyong nakatayo sa lobong mahahaba, sila po ay longitude. Yan, ang lahat ng tumatayo is longitude. Therefore, ayan, itong si prime meridian na leader na ng lahat, siya po ay 0 degree longitude. Ayan. Okay? 0 degree longitude, si prime meridian. Last one. Meron tayong mga nakahiga. Okay? Kung longitude ang nakatayo, ang mga nakahiga naman, ayan, mga lazy lang. Ayan, sila po si latitude. Okay? Si latitude, ayan, nakahiga lang. Nakahiga lang po si latitude. Kaya ulitin natin, ang lahat, okay,
Hindi lahat ng mataas. Hi, Sir Albert Siba, ang bastos mo. Ang bastos mo. Ayan. Ayan. Sige, sige. Okay, focus tayo. Dinidemonyo ako ni Sir Albert. Dinidemonyo ako ni Sir Albert. Okay, ayusin natin. Ulitin natin. Equator, nagdi-divide sa globo into, okay, nagdi-divide sa globo, ayan, into northern hemisphere at southern hemisphere. Na-divide into two. Okay, may pataas, may pababa. Next tayo, ayan, equator yon. Okay, prime meridian, nagdi-divide. Okay, nagdi-divide naman po sa east at west. Prime meridian, east at west naman po. Okay, may ganon na tayo. Ang sa likod ni prime meridian, pag ganon din, ang sa likod niya is international dateline. Okay, doon nagsisimula ang time zone. International dateline, nasa Greenwich yan. Okay, tatlo na po. Okay, ang lahat ng mahaba, tumatayo. Ang lahat ng mahaba, tumatayo. So, ang lahat ng nakikita niyong nakatayo dyan sa globo, sila po ay sino? Sila po ay sino? Yes po. Sila po ang longitude. Sila po ang longitude. Ayan, sige. At ang lahat naman ng nakahiga, sila po ang latitude. Sila po ang latitude. Ayan, sige. So, kompleto na po ang ating imaginary lines. Kompleto na po ang ating imaginary lines. Pero dyan lang ba tayo natatapos? Hindi po. Okay, papasok po tayo sa mga circles at poles. Okay? Ang pinaka nasa taas, nakikita naman dito sa etong nasa north, ayan, ang pinaka natataas po, ang tawag dyan is North Pole. Okay? Ang nasa baba, South Pole. Okay? North Pole sa taas, South Pole sa baba. Okay? No questions kasi easy lang. North nasa taas kasi, yung isa nasa baba. Tapos sila yung tip, kaya pole. Gets. So ngayon, papasok po tayo sa circles. Okay? Isasama pa rin natin si equator. Ayan. Tandaan natin sa North Pole po. Ayan, doon natin makikita si Arctic Circle. Sa South Pole naman po, ayan. Diyan natin, ayan, sa tabi niya, si Antarctic Circle. For short, ang Arctic nasa taas, ang Antarctic nasa baba. Ulitin ko, ang Arctic Circle nasa taas, ang Antarctic Circle nasa baba. Kaya nga may tinawag tayong Antarctica. Okay? So, next na tandaan niya po, ayan, is yung Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. Okay? Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. So, sa tabi ng Arctic Circle, Tropic of Cancer, nasa taas siya. Tropic of Capricorn, nasa baba po. Okay, mamaya ibibigay ko po ano naman po ang purpose ng mga tropics at circles na yan. Pero focus muna tayo. Para hindi kayo mahilo, okay, kung ano ang diferensya ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn, always yun na lang pong tandaan. Okay? Always yun na pong tandaan. Ayan, ang lahat, hindi naman siguro lahat, kaya magkakasala tayo. Okay? Karamihan, okay, sa mga nagkakasakit ng cancer, ayan, okay, pinapapunta ni Lord sa taas. Diyos ko po, okay, patawarin niyo po ako. Para makapasa sa board exam. Okay, karamihan, ayan, karamihan sa mga may cancer, ayan, pinapatawag ni Lord sa taas. Ayan, kaya Tropic of Cancer, nasa taas. Okay, ayan, Tropic of Capricorn, siyempre, nasa baba. Okay, tandaan nyo na lang yon. Tandaan nyo, chismis. Okay, wag nyo nang i-chismis sa iba kasi baka mabaging tayo. Ayan, sige, last one. Arctic Circle, nasa taas. North Pole, nasa taas. Antarctic Circle, nasa baba. Okay, South Pole sa baba. Okay, Tropic of Cancer, ayan ang mga karamihan sa mga nagka-cancer na pupunta sa itaas. Ayan, sige. At ang Tropic of Capricorn ay nasa ibaba naman. Okay, tandaan nyo na po. Ano bang purpose ng tropics na yan? Diyan tayo sa purpose. Okay, ang purpose niya po is makita po ang climate. Okay, ang nasa Tropic of Cancer pataas po, okay, i-check yung line na ito. Tropic of Cancer, papunta sa taas, yan po ay may 4 season. Okay, ang Tropic of Capricorn pababa po, yan po ay may 4 season. Therefore, ang Tropic of Capricorn papuntang Tropic of Cancer, sa itong nasa gitna, ayan, nakikita nyo ba ang aking mini, cursor key, ayan, yung araw-araw. Yung nasa gitna na yan po, okay, yung ito, sila po ay may 2 season lang, tag-init at tag-araw. At yung
yung andito po, ayan, 4 season yan sila. Yan po yung, okay, yes, very good. Yun po yung pinaglalaban ng mga Arctics na yan. I hope maliwanag siya. Kaya proceed po tayo sa number 2. What is the term for the geographic coordinate that specifies is west position on a point on Earth's latitude? Ayan. Okay, nakatayo, maraming nakatayo dahil dyan nakikita po natin ang east and west position. Ang east and west position. Kaya ang magiging sagot natin is longitude. Ayan. Kaya very good po sa lahat ng sumagot ng letter A. Pero sa mga demonyong sumagot ng letter B, letter C, at letter D, ayan, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na isuko ang inyong mga mukha at ilapit po ito sa screen. Ayan, ilapit po ang inyong mukha sa screen at kayo pupukpukin namin. Aray, sira siya. Pupukpukin namin. Ayan, sige. Okay, I hope na-gets nyo na po ito. Kung hindi nyo po ito na-gets, ayan, huwag kayong mag-arala, pwede nyo po itong balikan. Pwede nyong balikan ang videong ito. Unlimited, balik-balikan naman ito. Unlimited nyo tong balik-balikan kapag nasa loob na po tayo ng ating private group. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 3. Mesopotamia is in present time. Dapat pala yan. Mesopotamia in present time is, yan. Okay? Never mind the question. Ayan, may mga tanong talaga sa board exam na ganyan nyo makikita. Yan po yung purpose kung ganyan, kung bakit ganyan ang tanungan. May mga tanong sa board exam na kung saan akala mo wrong grammar. Ayan, yung pala parang panesting para mas lalong magets natin. Okay? Siguro tinetest tayo ni PRC. Kagaya na lang tanong na ito na makita niyo sa board exam, Mesopotamia is present time. Ha? Ano daw, be? Pero at least na-gets niyo po yung point. Ang tinatanong dyan, ano daw po sa present time ang Mesopotamia? Is it Iraq? Is it Iran? Is it Sri Lanka? Or Las Islas, Pilipinas? Ayan. Is it A, B, C, or D? I will give you, 15 seconds to answer this one. Okay, sagot-sagot muna kayo. Kukunin ko muna yung charger ko. Ayan, pati yung pamukpok. Ayan, para hindi naman masira ang ating ano. Okay? Ang pinapamukpok ko ngayon is yung sombrero. Perfect. Saan yung pamukpok ko? Shout out kay Sir Bensot Luna. Ay, perfect ka talaga, Bi. Akala mo 1 p.m. tayo today? Ay, perfect ka. Okay, baka nasa ibang GC ka po. Ibang GC ka po. Ayan, i-check nyo po ang GC natin. Ayan, perfect. Feeling ko nasa Kalawakan pa si Sir. Matulog tayo ulit, Sir, for you. Ayan. Ayan, sige. Okay, hulaan niyo kung sino ang ating bisita ngayong araw. Okay, mag-good morning po sa ating bisita. Good morning. Ayan, nandito na po siya. Nahanap ko na po siya. Ayan, ito po ang ating magiging hurado ngayong araw sa mga, baylawa, sa mga hindi masyadong, gumagamit ng right thinking. Okay, sige. Okay, answer na natin to. Feeling ko sagot naman to lahat. Alam to ng lahat. Mesopotamia in present time, is it Iraq, Iran, Sri Lanka, or Las Islas, Pilipinas? Anong magiging sagot natin dito, mga chur? Yes, very good. Iraq po ang ating magiging sagot dahil ang Las Islas Pilipinas po ay Pilipinas. Sinong nagpangalan dyan? Si Roy Lopez Villalobos po. Las Islas Pilipinas. Okay, saan naman yung dalawa? Ano ang next nating aalisin? Yes, very good po. Si Sri Lanka, ang old name niya is Ceylon. Always yang pinapalabas si Ceylon sa board exam, kaya kailangan alam din natin. At ang last one, Iran. Sino ba yung si Iran? Okay, si Persia po. Kaya ang sagot is very good po, tayong lahat is Iraq. Pero, diyan lang ba tayo natatapos? Hindi, kailangan dapat mabait tayo. Since,
Since may bayad din naman kayo, ayan, since naka-register kayo, kailangan nyong bigyan ng pangmalakasang pabaon. Kaya nilagay ko na po ang listahan, na mga lugar na kung saan tinatanong sa board exam. Okay, maniwala kayo sa akin. Okay, kasi nga nabasa na natin ang samut-saring mga reviewer. Ayan, samut-saring mga actual let exam. Kaya, nilagay ko na po ang lahat ng mga bansa na lumalabas sa board exam. Ito po sila, Persia, ulitin natin, Iran, Ceylon, Sri Lanka, Burma, Myanmar, okay? Ano ang old name ng Myanmar? Burma. Ayan, next po tayo, Siam, Thailand. Yes po. Ayan, Zaire. Okay, Congo. Kampuchea is Cambodia. Ayan, is Pakistan, Bangladesh. Czechoslovakia, Czech Republic at Slovakia. Ayan, Gold Coast, Ghana. Dutch East Indies, Indonesia. Ayan. Botswanaland, Botswana. Ayan. British Honduras, Belize. Southwest Africa, Namibia. Transjordan, Jordan. Ayan. Ellis Island, Tuvalu. Formosa, Taiwan. Ayan. Yan po ang ating mga dapat i-memorize. Ayan, kung kapag may power kayo mag-screenshot, screenshot yun na be. Pero always yung tatandaan, ang inyong cellphone, ang tawag dyan, ano ulit? Cellphone po. Hindi po. Okay? Hindi siya what? Yes po, very good. Okay? Hindi siya museum ang cellphone. Hindi po museum ang cellphone nyo. Ayan, sige. Naka-public po. Yes po. Okay, for now, ang ating post, ayan, is public siya. Naka-public po ang ating post, ayan. Okay. Eto ngayon, naka-public siya ngayon. So, pwede nyo pang i-mention ang mga friends ninyo, besties ninyo, and everything. Ayan. Pero, after ng live, more likely 5 hours after ng live, ayan, mawawala na siya sa live. Kaya, wag na kayo mag-PM sa akin, Sir, nawala po yung live nyo sa akin. Saan na po ito makikita? Be, kapag naka-register ka na, ayan, talaga sa ating private lecture, wag ka na mag-PM diretso sa akin kung bakit nawawala sa Facebook account na to, sa Facebook page na to. Kasi nga, diretso na siya, mapupunta sa ating private group para kayo na lang ang may unlimited rewatch. Ayan, para hindi na tayo, ayan, mahilo ha, wala lang magchat-chat. Sir, nawala po ang live video. Ay, na-stress talaga ako. Dami ninyo, mga 10 sasagutan araw-araw. Ayan. Sige, LPT na po ako, Sir Uzair. Thank you so much po. Ayan, perfect. At dahil LPT na siya, nagpapakita na siya ng likod niya. Perfect ka talaga, B. Ayan, congratulations po, Ma'am Jelsa Pabulayan. Ayan. Okay, eto na naman. Pwede ba ito mapanood after live? Yes po. Pwede panoorin kapag ikaw po ay member na ng aking private review. Kapag hindi ka pa member ng aking private review, pakibasa na lang. Enrollment is ongoing. Ayan, sige. Proceed pa tayo sa number 4. What is the name of the 4th largest island in the world? Ayan. A. Java, B. Madagascar, C. Borneo, or letter D. Luzon? Okay, soon kami naman. Yes po, soon Ma'am Angelica, kayo naman magkakaroon ng profile picture na kung saan, ayan, backless ang atake. Ayan. Sige. Sir, nagbibigay din po ba kayo ng drills sa mga members? Yes po, nagbibigay kami ng pangmalakasang drills. I-stock nyo na lang po ang aming page. Nagbibigay kami ng pangmalakasang drills. Ayan, pangmalakasang exam. After this po, after ng ating live po, siguro bukas magkakaroon tayo ng summative exam po sa lahat ng ating natalakay. Ayan, sige. Pero, okay, later na tayo sa puksaan, later na sa question and answer person. Pakisagot na muna to. I will give you 10 seconds to answer this one.
Ayan, sige, sagutan na natin. What is the name of the fourth largest island in the world? Itong tanong na po, itong tanong na ito, paulit-ulit po ito. Ayan, paulit-ulit po itong sinasagot. Lumalabas sa board exam. Kaya tandaan nyo po, paulit-ulit itong, ayan, tinatanong sa board exam. Kaya, one thing na dapat nating matandaan, kaya andito tayo sa review corner na ito, is hindi lang po ang tanong ang ating i-memorize. Okay? Yung concept, okay, behind the tanong. Since nakita natin always tinatanong ang fourth largest island, okay, may instance talaga na magiging fifth largest yan, second largest yan, sixth largest yan, or seventh largest. So, anong dapat natin gawin? Very good po. I-memorize ang top 10 na pinakamalaking island sa world. Ayan, sige. Ayan, sige. Ang fourth largest island in the world po ay ang, ayan, check natin. Number 1, Greenland. Number 2, ayan. Anong number 2 natin? Ayan, check ninyo. New Guinea. Okay? Third, Borneo. Pang-apat, si Madagascar. Ayan, pang-lima ang Baffin Island, followed by Sumatra, Honshu, Victoria Island, Great Britain, at Ellesmere Island. Ayan, ikatlo pala si Borneo. Pero, okay, ang sagot ng lahat, nag-Borneo. Okay, may sumagot ng Borneo. Anong gagawin sa sumagot ng Borneo? Ayan, introduction of our guest speaker. Pupukpukin po ang sumagot ng letter C. At very good po. Letter B po ang ating sagot. Letter B po, Madagascar. Madagascar po ang ating sagot. Ayan, pang-apat, Madagascar. Kaya kapag Borneo ang sagot mo, pukpuk ka sa amin. Okay? Pukpuk ka sa amin. Ayan, sige. Okay, kung gusto niyo itong i-screenshot or isulat, ayan, balikan niyo na lang po ang live. Ayan, number 5 po tayo. Among the 17, okay, SDGs, which goal focuses on protecting marine ecosystem such as coral reefs and ocean life? Is it advanced life on land? Is it develop life below? Is it mobilize sustainable cities or grow affordable energy? Ano pong magiging sagot natin dito, mga chair? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this one. Easy lang. Ayan, sige. Paki-share po ng ating live para mas marami po ang makakapanood ngayong umaga. Okay, since number 5 pa rin naman tayo, may remaining 55 pa. Ayan, sige. So, mamaya pass forward ng ating explanation. Okay, number 5. Among the 17 SDGs, which goal focuses on protecting marine ecosystems such as coral reef and ocean. Nako, kapag magkamali ka pa dito, hindi na po pamukpok ang aking ipupukpok, be. Ayan, mag-uppercut tayo online. Kasi nga, ayan, masyadong halata ang sagot. Tapos magkakamali ka pa dito. Ay, naku. Okay, syempre, okay, ang keyword natin dito is coral reef. May ocean life na. Okay? Kaya, ayan, hindi natin isasagot si sustainable city. Kasi sa city po, wala pong coral reef, mga chair. Kung demonyo ka, syempre, okay, isasagot mo si letter C. Pero hindi ka man demonyo. Wala namang coral reef. May nakita ka bang coral reef sa city? Wala. Kaya, walang sasagot ng letter C. Okay, grow affordable energy. Coral reef, kuryente. Okay? Next, A and B, life on land. Okay? Develop life below. Sino po, okay, sa choices na yan ang may coral reef at ocean life? Yes, very good. Very good, mga che. Letter B po tayo. Dapat nagtitink tayo sa mga sagot. Yes po. Okay, kung bakit nandyan sa number 5, ang concept na SDGs, kasi po, one thing for sure, ayan, tinatanong sa board exam, ang Sustainable Development Goals po. Okay, tinatanong sa board exam ang SDGs. Kaya dapat memorize na naman natin ang 17 SDGs. Pero easy lang naman. At syempre, hindi ko kayo iiwan. Okay, hindi ko na kayo papastress. Ayan, andito na po yung 17 SDGs. Number 1, no poverty. Number 2, no hunger. Number 3, good health. Number 4, quality education. Okay. Number 5, gender equality. Number 6, okay,
clean water and sanitation. Ayan, sige. Okay, dagdagan natin. 7, renewable energy. 8, good jobs and economic growth. 9, innovation and infrastructure. 10, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption. Okay, last 5, we have climate action. Life below water, yan na po yung life below na nakita ninyo. Ayan, life on land, peace and justice, and 17, partnership for the goals. Okay, tinatanong may sa board exam lahat? Yes po. Ayan, lumabas na po yung karamihan dyan, kaya dapat prepare tayo. Pero okay, mag-alala, kahit hindi nyo to memorize, feeling ko nasasagutan lang siya. Kasi nga, gaya ng previous tanong natin kanina, look, ayan, kahit hindi natin alam yung SDGs, nasasagutan natin siya dahil sa mga keywords na ibinibigay nila. So, ganun lang siya. Pero mas maganda na-memorize niya talaga, mga teacher. Ayan, sige. Tapos na tayo dito, proceed po tayo sa number 6. What rainfall carried by wind and polluted air poisons fish and destroys vegetation? Is it greenhouse? Is it El Nino? Is it La Nina? Or acid rain? I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. What rainfall carried by wind and polluted air poisons fish and destroys vegetation? Is it greenhouse? Is it El Nino? Is it La Nina? Or acid rain? Ayan, sige, kanya-kanyang sagot na sila sa comment section at very good. Ayan, yung iba nag-try na po para mag-rationalize. Okay, sige. Una nating aalisin daw po is yung letter B at letter C. Very good po. Unang aalisin si letter B at letter C. Ayan, kasi hindi naman po yan sila focus talaga sa polluted rainfalls. Ayan, hindi naman sila nakakasira talaga ng vegetation. Hindi naman sila poisonous ang dalawang to. Ayan, kasi nga natural phenomenon si letter B at letter C. Kaya magfo-focus tayo kay letter A at letter D. Ano bang sinabi? Rainfall. Tapos, carried by wind and polluted air. Ayan, and polluted air. Kaya nakakalason siya ng fish. Ang sagot po natin is letter D po. Acid rain. Ulitin natin, ang sagot natin is letter D po, acid rain. Pero dyan lang ba tayo nag-stop? Hindi po. Okay, kailangan ma-explain din natin ang ibang choices. So we have El Nino and La Nina. Kapag sinasabi nating El Nino, ayan, alam nyo na siguro kasi taga Pilipinas kayo, ito po yung warm face natin. Ayan, na kung saan mainit ang karagatan. Hindi lang po karagatan ang mainit, pati ang life on land mainit. Ayan, sira-sira ang lupa natin, tagtuyot, hindi po nadiligan. Ulitin natin, tagtuyot, hindi po nadiligan. Pero nowadays, hindi lang po Pilipinas ang nakakaramdam. Okay? Ng El Nino, pati po yung taong lumalakad sa Pilipinas, tagtuyot. Ay, iba pala yan. Ayan, sige. Next po, La Nina. Okay? Ang mga nadidiligan parati. Ayan, sige, tag-ulan po sa kanila, kaya dilig na dilig po sila. Malamig na malamig po ang karagatan. Ayan, punong-puno po tayo ng tubig, ulan na ulan, or cold face po. Ayan, sige. Tandaan nyo po, kapag mainit dito, medyo ulan-ulan po sa Amerika, weather po sa Southern, America. Kapag ulan-ulan naman dito, medyo mainit-init doon. Ayan, sige. I hope na-get nyo po ang difference between tagtuyot, ayan, at
Okay, tagdilig. El Nino at La Nina. Ayan, tagtuyot at tag-ulan po. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 7. Ayan, medyo mahaba-haba siya. Kaya, I will give you, ayan, 15 seconds. Hindi, 20 seconds to answer this one. Ayan, sige. Which of the following statement correctly describes Ptolemy's model of universe? Ano daw po dyan? Okay, ano daw po ang nag-describe ng, okay, Ptolemy's model of the universe? Okay. It proposed a heliocentric system where the Earth and planets revolves around the Sun. Next, it suggests that the Sun is at the center with the Earth and other planets orbiting its elliptical paths. See, it was a geocentric model where the Earth is the center of all celestial bodies revolve around it in circular orbits. Or letter D, it introduced the idea that planets move in parabolic trajectories around the Earth. Ano ba yung kakaiba dyan? Okay, A, B, C, or D? Siyempre, ang kakaiba dyan is letter yes. It's letter C po. Letter C po ang tatandaan natin na magiging sagot. Kasi when we say Ptolemy po, siya po yung nag-suggest, ayan na, okay, ang Earth daw po is the center, okay, of the universe. Ulitin natin, ang sabi ni Ptolemy, Earth is the center of the universe. Kaya may tinawag siyang geocentric model or geocentric system. Okay, next po, okay, ang nakikita niyo po sa letter A po, okay, ang nakita niyo sa letter A po, ayan, heliocentric system. Galing po yan kanino? Copernicus. Okay, Copernicus po. Ulitin natin ang letter B. Okay, galing kay Ptolemy. Ang letter A galing kay Copernicus. Para hindi na kayo mahilo, ang galing kay Ptolemy po is what? Yes, very good. Ang galing kay Ptolemy po is, okay, ang Earth daw po ang center ng solar system. Kay Copernicus naman po, si Sun po daw po ang center ng solar or ng universe. Ayan, sige. Okay, proceed po tayo sa number 8. How many islands, okay, are there in the Philippine archipelago? Okay, meron ba tayong 7,101? Meron ba tayong 7,641? Meron ba tayong 8,108? Or meron ba tayong 7,461? Okay, magbibigay ako ng 10 seconds to answer this one. I hope tama pong lahat kasi nga dapat alam ninyo. Ayan. Very good. Okay, I hope walang magkakamali dito. Ilang island po? Ayan, meron. Okay, ang Philippine Archipelago. 7,101 ba? 7,641 ba? 8,108 ba? Or 7,461? Ayan, sige. Okay, tandaan nyo po, ang Philippine Archipelago po is hindi 7,101, hindi 7,107. Ayan. Okay, tandaan nyo po, pababa ng pababa. Okay? 7, 6, bumaba, 4, pababa, 1, pababa. Di ba, pababa siya? 7, 6, 4, 1. Hindi po 7, 4, 6, 1. Okay, may nakita kong sumagot ng letter D. Nagpabudol ka naman sa letter D. Ang ate ko,
wag kang magpapabudol sa letter D. Kasi nga, yes, pareho po yung numbers, pero pinagbaliktad po yan siya. Ulitin ko, wag yung isasagot ang 7461 kasi maling-mali po yan. Pababa ng pababa ang numbers. Ulitin natin, 7641. Kapag ganun po ang mindset natin, tandaan na lang natin na pababa, hindi po tayo mahilo. Kasi, okay, maniwala kayo sa akin, kahit na memorize nyo po o hindi, ayan, paminsan na may mental block ka po talaga, lalo na sa mga sitwasyon na kung saan feeling mo, ito yung magbabago ng iyong buhay. Kahit alam mo yung sagot, pero kapag nahihilo ka na, ayan, may stress ka, ayan, nakakalimutan mo kahit alam mo yung tamang sagot. Ay, maniwala kayo kasi nangyayari din yan sa akin. May mga oras na kahit alam ko ang sagot, pero dahil sa pressure, ayan, nakakalimutan ko. Kaya, ito po ang always hinaing ng mga nagtitake ng board exam. Okay, kahit alam nila ang sagot na 7641, dahil sa pressure po ang nasasagot po nila is 7461. Okay, kasi nga nahihilo na sila. Pero, always yun na lang tandaan, kapag napapressure kayo, okay, mas maganda na may baon kayong katarantaduhan. Yes po. Kasi nga po, isa po ako sa mga na-pressure nung lumabas ang tanong na yan sa board exam. Kasi nga, mismo ako nahilo kung ilan nga ba talaga ang isla sa Pilipinas. Is it 7641 or 7461? Kaya ang ginawa ko po, tinandaan ko po yung katarantado ang ginawa ko. Okay, nag-spaghetti pababa ang Philippine Archipelago. 7641, 7641. Ayan, kaya 7641, pababa ng pababa, hindi po siya 7461 na medyo tumaas saglit. Ayan, I hope na-gets nyo po ang aking katarantaduhang explanation. Pero, ayan, helpful naman talaga yan siya. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 9. How many islands make up the countries of Indonesia? Ayan, is it 7,641? Is it 10,000? Is it 17,508 or 5,000? Ayan, sige. I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. How many islands make up the country of Indonesia? Kapag may magkakamali dito, bubugbugin talaga natin ba? Virtually. Ayan. Ayan. Okay, may nagkamali. Demonyo ka? Ba't ka nagkamali dito? Ayan. How many islands make up the country of Indonesia? Is it 7641? Is it 10,000? Is it 7,508? Or 5,000? Always yung pong tatandaan na kapag 7641, Pilipinas yan. So, meron tayong letter B, meron letter C, at letter D. Ang hindi ko lang po matanggap ay may kaklase kayong sumagot po, ayan, ng 10,000. Grabe ka naman, ate ko. Okay, grabe naman si Indonesia, ate. Grabe naman ang kanyang bansa. Masyadong perfect, ha? Saang bansa ka nakakita na ang island niya is nag-close talaga ng 10,000? Okay, ang perfect naman talaga ng place na yan, 10,000, hindi 10,001. 10,000 islands, Indonesia. Wow! Siyempre, malamang sa malamang, katarantaduhan ang straight po na walang extra po na 5,000 at 10,000 lang na island. Kaya ang isasagot natin is letter C. Letter C po ang ating isasagot. Walang exact na, grabe naman, 000 talaga sa isang country. Perfect na perfect ang bansang Indonesia kapag nagkataon. Yes po. Tandaan nyo 7,000, okay? 508 po
Okay, meron ang country ng Indonesia. Sila po ang, largest archipelago in the world. Ayan. Number 10 po tayo. A broadly encompassing change in blank is involved by combating climate change through lesser use of electricity, air conditioning, and garbage burning. Is it lifestyle? Is it attitude? Is it sentiment? Or feeling? Ayan. Sige, sige. Actual let question tayo. Actual let question. Ano kayo magiging sagot niya dyan? Okay, 10 seconds to answer this one. Okay, while naga-live po, ayan, while naga-live po, paki-share po ng ating free session, ng ating session para mas marami po tayo ngayong morning. Okay, damay-damay na. Okay, umagang kay Bukol. Sige, para mas marami po ang mabukulan. Okay, this morning, paki-share po ng ating live. A broadly encompassing change in blank is involved by combating climate change through lesser use of electricity, air conditioning, and garbage. Ano pong magiging sagot? Yes, very good po. Very good po. Ayan. Very good po. Ayan, ang sagot po natin is letter A. Lifestyle po. Kasi kung makikita natin, itong si feeling, itong si sentiment, itong si attitude po, ayan, pwede po siya, okay, papasok, pwede siyang pumasok, okay, papunta dito kay lifestyle. Okay, umbrella method na po si letter A, kaya dapat nating piliin si letter A. Ayan, okay, at dahil nasagot na po ng lahat, diretso na po tayo sa number 11. Which is the largest island in the Visayas region of the Philippines? Ayan, is it Cebu? Is it Panay? Is it Negros or Samar? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige, sige. Feeling ko madidemonyo na naman sila kasi stress na naman ang buhay nila kasi largest island na naman ang pinag-uusapan. Ayan. Sige, sige, sige. Fruit salad tayo number 11. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, may sumagot ng letter D. Ayan, na-stress sila. Tapos sabi pa nila A or D. Ayan, tinatanong ako ulit. Grabe ka naman, Mira. Okay, tinatanong mo ako ulit. Stress na ako dito. Tinatanong mo pa ako ulit sa tamang sagot. Okay, which is the largest island in the Visayas region of the Philippines? Ayan, mga taga-Visayas dyan, kapag hindi nyo pa alam ang sagot dito, nako, kailangan nyong hampasin ng 2x2. Okay, sa fest lahat. Okay. Is it Cebu, is it Panay, is it Negros, or Samar? Okay, syempre, okay, tandaan nyo na po, kapag largest island in the Visayas po, it is Samar po. Samar po ang magiging sagot. Letter D po. Okay, kaya kapag ang sagot mo hindi Samar, anong gagawin? Susuntukin. Anong ulit ang gagawin sa kanila? Pupukpukin. Ayan. Apo, tandaan nyo na po mga chair ha. Largest island in the Visayas region, Samar po. Kasi nga meron tayong Lumisanepa Family Sebo. Okay, ulitin natin. Meron tayong Lumisanepa Family Sebo. Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Lumisanepa. Ayan, next, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu,
at Bohol. Oh, sa mga demonyong sumagot ng Cebu, nasa ika-9 po siya na pinakamalaking island sa Pilipinas. Kaya hindi po siya pinakamalaking island. Okay? Sa Visayas. Kaya naging Samar ang sagot kasi nasa third siya. Luzon, Mindanao, Samar. Kaya tandaan nyo na, wag na mag-Cebu-Cebu. Ayan, kakasinulog festival nyo yan. Kaya nagkasagot kayo agad. Ayan, sige. Sige. Diretso na po tayo. Okay, diretso na po tayo. Number 12. Okay, in their cultural geography class, which should be least considered by the student in their survey of cultural landscape. Is it church? Is it forest? Is it school? Or is it cemetery? I will give you 15 seconds to answer this one. Ayan, sige. Diretso tayo. In their cultural geography class, which should be least considered by the students in their survey in cultural landscape. So, ano bang survey nila? Ulitin natin. Cultural landscape. So, diretso tayo. Ang church ba? Cultural landscape? Yes or no? Yes. Aha. Okay, ang cemetery ba? Cultural landscape? Yes or no? Yes. Ang school ba pwede maging cultural landscape? Pwede bang i-design yan? Yes or no? Yes. So, ang forest ba, ayan, may kultura ba na makikita sa kagubatan? Anong klaseng kagubatan po ba yan? Ayan, anong klaseng kabuugan yan? Anong cultural landscape yan? Kaya, ang sagot natin is, ayan, ang hindi lang po, ayan, mailagay ang kultura is forest. Alam nga naman may sariling kultura ang kagubatan, be. Okay, yan lang po ang dapat hindi po magiging sagat natin. Ayan, yan ang hindi natin magiging sagat. Okay? Actual let question din po to. Yan. Ayan. Ang sagat dyan is forest po. Forest, hindi cemetery. Na wrong scent lang po yan. Na wrong scent. Ayan. Number 13 tayo. What is the name of the submerged continental mass that includes New Zealand and New Caledonia, usually termed as the lost continent? Is it Zealandia? Is it Pangaea? Is it Gondwanaland or Gondwana? Or is it Laurasia? Ano pong magiging sagot natin? A, B, C, or D? Ayan. I will give you 15 seconds to answer this one. Pag-abot natin siguro ng number 20, number 30, magkakaroon tayo ng kahit water break at 5 minutes. Ayan, sige. Sige, may sumasagot na. Nakikita ko na ang sagot nila. Ayan. Okay, ayan. Chumachamba na ang karamihan. At ang kanilang sagot po, ayan, is Zealandia, the lost continent. Kasi nga may nakita silang New Zealand. Kaya ang isasagot nila, Zealandia. Tama ba ang aking mindset? Tama ba? New Zealand ang inyong nakita. Kaya pa-Zealandia kayo ng sagot. Ayan. Sige, kung gano'n ang inyong point of view dahil nakakita kayo ng New Zealand, ayan, kaya Zealandia ang inyong sagot. Well, yeah, ang inyong sagot po, ang inyong trip na sagot po is tama. Tama po ang inyong sagot. Pero hindi po tayo nag-stop muna dyan. Kasi tandaan ninyo, ayan, na kapag Pangaea po, supercontinent po, yan siya. Okay, ang Gondwana at Laurasia po, ayan, nung na-divide na si Pangaea. Ulitin natin, Pangaea, supercontinent. Nung na-divide si Pangaea, naging Gondwana siya at Laurasia. Ayan, sige. Tandaan nyo, million years ago,
ayan, sabi nila, ang kontinente daw po, hindi pa siya 7 continents. Isang malaking kontinente lang po ang meron sa Pilipinas, sa mundo. So, tinatawag itong Pangaea or yung supercontinent natin. So, after ng ilang years, itong Pangaea, ayan, nag-iba yung shape dahil na rin po sa bungguan ng mga plate tectonics or sa mga iba't ibang volcano eruptions, iba't ibang earthquake and everything. Pagbungguan ng plate tectonics, nag-iba ang shape ng Pangaea, kaya na-divide siya into two, naging Laurasia at Gondwana. At tandaan nyo, kapag may tanong sa board exam, ano daw po ang legendary, okay, ang super ocean, ayan, or legendary ocean, ang tawag pa is Panthalassa Ocean. Andyan na po, Panthalassa Ocean po ang tawag doon. Ayan, sige. Tandaan niyo na po yan. Okay? Pangaea, supermassive continent. Okay, supercontinent. Tapos, Gondwana, Laurasia, yan po yung after ni Pangaea. Ang tawag naman po sa karagatan is Panthalassa. Yang Zealandia, yan daw po yung piece, okay, ng isang continent, ayan, na lumubog na daw dahil sa unti-unti na siyang lumulubog at yung natira is yung New Zealand na lang daw po. Kaya Zealandia ang ating magiging sagot kasi lost continent yan siya. Ayan, sige. Okay, proceed tayo number 14. Okay, while answering number 14, pakishare ng ating live. Ayan. Perfect talaga kayo ba? Ayan. In cultural geography, what gives our country an important role in international relations? Ayan. It's geographical relations. It's trade route in the Orient. It's being, okay, the melting pot of races or place of navigation. Ayan. Sige. Habol lang po sa inyong sagot sa comment section. Ayan, nakikita ko na pong sumasagot sila dito. Nakikita ko na po ang mga sagutan nila. Ayan, first time maka-watch dito, sir. Ayan, welcome po, Ma'am Rashti. Ayan, kabog sa outfit si Ma'am Rashti. Ang gandang-ganda ng outfit ni Ma'am Rashti. Welcome po kayo dito sa aming, okay, online bardagulan with my babies. Ayan, kung gusto nyo pang maging baby ko, just PM me po. Okay, focus muna tayo dito. In cultural geography, what gives our country an important role in geographic or international relations? Okay, letter A, it's geographic relation. B, it's trade route in the Orient. C, being a melting pot of phrases. Ayan, or letter D, being place of navigation. Okay, anong tinatanong dyan? Okay, anong keyword natin? Cultural geography. Ulitin natin ang keyword natin, cultural geography. Ang hinahanap, international relations. Siyempre, hindi na natin gagawing sagot si letter A kasi masyadong out of the world ang sagot niya. Si letter D naman, being a place of navigation, okay, masyadong masyadong malayo. So, ang sagot, it's either letter B or letter C. Okay, tandaan nyo po, it's trade route in the Orient or being a melting pot of races ang ating magiging sagot. Okay, role international relations, trade route ba or melting pot of races? Tandaan ninyo ang keyword natin, cultural geography. Kapag ang sagot nyo is letter B, trade route of the Orient, hindi naman tayo, okay, economic. Okay, hindi naman tayo nagtatanong sa pera-pera. Ang tinatanong natin, kultura. Kaya ano bang malapit sa kultura dyan? Melting pot of races po. Okay, iba-iba daw pong races ang napunta dito. Kaya iba-iba din ang, okay, naging natin sa ibang bansa. Kaya, kapag letter B ang sagot mo, ayan, bato-bato sa langit, ayan, ang sumagot na itago natin sa pangalang Arman. Pukpuk ka sa akin. Ayan. Okay lang naman yan, Sir Arman. At least ngayon, pukpuk ngayon. Ayan.
Pukpok ngayon. Ayan, bawi tayo later. Ayan, mali rin si Arnisa, pati si Delicado. Ayan, pukpok kayong lahat. Pukpok kayong lahat. Ayan, number 15. Number 15. Which ocean is located around the South Pole, mostly covered by sea ice throughout the year? Is it Arctic Ocean? Is it Southern Ocean? Is it Indian Ocean? Or is it Southern Ocean ulit? Ayan, sige, sige, sige. Alam niya ba, ayan, kaya hindi tayo naga-blackout ngayon, kaya hindi tayo naga-blackout ngayon, ha? Kasi nasa Zamboanga po ang ate ninyo. Nasa Zamboanga po si Lolo Uzair. Ayan. Kasi, ayan, kapag nasa Basilan tayo, ate ko, ayan, hindi mapagkakatiwala ng internet doon. Masyadong laglag ang ating buhay, kaya hindi tayo nakaka-focus sa ating live. Number 2, kapag andoon ako, bigla akong nawawala. Biglang umiitim ang aking live. Nakukuha agad ako ng kadiliman kasi nga biglang naga-brown out, naga-power interruption. Kaya lumipad ang ating team papuntang Zamboanga para makapag-live. Ayan. Sige, sige, sige. Number 15 po. Which ocean is located? Diyos ko po! Located around the South Pole, mostly covered by sea ice throughout the year. Ayan. Marami tayong, okay, babalibagin ngayong number 15. Sige, I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan. Sige, nagbabalik po tayo. Nagbabalik po tayo with our guest speaker sa araw na ito. Ayan. Which ocean is located around the South Pole, mostly covered by sea ice throughout the year? Is it Arctic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean, or Southern Ocean? Ayan, tandaan nyo po. Nag-explain ako kanina sa number 2 ha. Meron tayong Arctic Ocean at meron tayong Antarctic Ocean. Meron tayong North Pole at meron tayong South Pole. Pero ang tanong, okay, ano bang inaas? South Pole po. South Pole po. Kaya mga demonyo kayo, mga kampon kayo ng kadiliman, ayan, hindi ko kayo mabilang kung gaano kayo karami. Bakit letter A ang inyong sagot? Kasi in-explain ko na yan kaninang number 2. Kaninang number 2 ko pa yan ine-explain. Di ba? Kapag sinasabi nating North Pole, nasa taas, Arctic Ocean po. Okay? Arctic Circle. Okay? Kapag nasa baba, South Pole, Antarctic Ocean. Pero ano po, kapag hindi makikita si Antarctic Ocean, since South Pole, Southern Ocean po ang ating magiging sagot. Southern Ocean, mga chair. I-check nyo po. Hindi nyo nakita, ayan, ang Antarctic Ocean, ayan, mas stress ako sa inyo dahil hindi niyo nakita si Antarctic Ocean, nag-Arctic Ocean kayo. Nag-Arctic Ocean kayo. Stress. Gigil ko kalay. Gigil. Ayan. Stress ako. Ang dami ninyo, be. Oy, konti lang ang nanalo. Konti lang talaga ang naging correct. Stress ako. Tandaan nyo po, North Pole, Arctic Ocean, South Pole, Antarctic Ocean. Hindi nakita si South Pole. Ayan. Hindi nakita si Antarctic Ocean. Ayan. Okay. Magsa-Southern Ocean tayo. Okay, tandaan ninyo, ang pinakamalaking ocean, Pacific Ocean. Ulitin natin. Ayan. Ang pinakamalaking ocean, ayan, Southern Ocean. Yes po, shout out kay Ma'am Marvelo. Hindi ka talaga nagpadala. Ikaw talaga ang tumindig at unang sumagot ng Southern Ocean. Nakita ko. Okay, next question po. Okay, next ano? Next, ano bang tawag? Next, pwede kong i-share sa inyo. May mga ganitong tanungan sa board exam na kung saan makikita nyo po na dalawa yung tamang sagot. Sa example dito sa number 15, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter D, may sagot na B at D. Kapag ganito may ma-encounter nyo yung tanong sa board exam po, okay, mas okay po na gagawin yung sagot yung una. Yung Southern Ocean. Mas okay po na yung letter B yung inyong sagot kaysa sa letter D. Yes po. Kapag dalawa po yung correct answer na makita ninyo, may mga cases na ganyan.
meron sa family code na tanong about 18 years old din po yung sagot doon. Dalawa rin yung sagot. Ayan, yung pipiliin yung pinaka nasa una. Okay, wag niyong piliin si letter D, si letter B po. Ayan, ang pipiliin ninyo. Ayan, sige, sige, sige. Number 16 po tayo. What is the longest river in the Philippines located in the Cagayan Valley? Ayan, ulitin natin. What is the longest river in the Philippines located in the Cagayan Valley? Is it Cagayan River? Is it Pasig River? Is it Agusad River? Or is it Pampanga River? Ayan, sige, sige, sige. Siguro naman dito, be, wala namang didimunyuhin dito, no? Ayan. Wala naman siguro magpapasama sa kadiliman dito. Ayan, ang sagot natin is what? Yes. Very good po. Very good po. Ang sagot natin is Cagayan River. Cagayan River po. Cagayaku. Perfect. Ayan. Ito po yung mga top 10. Longest river in the Philippines. Ayan. Cagayan River, Mindanao River, Agusan River, Pulangi River, Pampanga, Agno, Abra, Abulog, Chico, and Davao River. Ayan. Number 17 po tayo. Which mountain range is located in Europe and is known for popular ski resorts and scenic alpine villages? Is it Andes? Is it Rockies? Is it Himalayas or Alps? Ayan, sige, sige, sige. Okay. I will give you 10 seconds to answer this one. La... Ayan. 17 tayo, mga sure. Ayan, feeling ko marami na naman ang madimonyo dito. Ayan, nagsisimula na po sila sinasaliban. Ayan, may sumagot na po ng letter A. May sumagot na po ng letter B. Ayan, may sumagot na ng letter D. May sumagot ng letter A. Ayan, wala bang sasagot ng letter C dyan? Ayan, sige, A, B, C, D tayo. Ayan, may sumagot na ng letter C. Ayan, okay, okay, very good, very good. Fruit salad na naman ang atake, therefore, itatawag si guest speaker. Ayan, sige, sige, sige. Mamimiss nyo tong guest speaker na to in the near future. Ayan. Okay. Which mountain range is located in Europe and is known for popular ski resort and scenic alpine villages? Ayan. Andes, Rockies, Himalayas, or Alps? Ano magiging sagot natin? Ayan. Syempre, okay, before tayo pupunta sa sagot, explain muna natin. Ang una nating aalisin dyan, syempre, is yung, ayan, letter A, mga sure. Kasi when we say Andes, longest mountain range yan. Longest mountain range yan. Longest mountain range yan. Tandaan nyo na po. Kapag sinabi naman nating Rockies, ayan, second longest mountain range. Ulitin natin, second longest mountain range, Rockies po. Ayan. Himalayas, ayan, yan po yung third longest mountain range. Kaya ang sagot natin is Alps po. Longest mountain range in Europe. Tandaan nyo na, in Europe po. Ayan, sige, sige, sige. Lumalabas ba yan silang lahat? Yes po. Dati na pong lumabas si Andes, lumabas na din po si Rockies, lumabas na rin po si Himalayas, at lumabas na rin po si Alps. Okay, tandaan nyo, lumabas silang 4. Kaya, kung may mga paper kayo dyan or screenshot nyo or nasa live kayo, balikan din nyo ito at i-take note ninyo ang Rockies, Andes, Himalayas at Alps po dahil yan po ang sasalba sa inyo sa mga tricky questions. Ayan, sige, sige, sige. Number 18 tayo. What is the longest river in China? Is it Amazon River? Is it Mississippi River? Is it Huanghe? Or is it Yangtze? Ayan, ayan. Hala, shout out kay Ma'am Janet B. Alicia. Ayan. Ma'am, may letter kayong nakikita na hindi namin nakikita. Anong letter F, ma'am? Wait lang, nagugulahan kami. Anong letter F yan? Anong letter po yan? Sige, sige. What is the longest river in China? Is it Amazon? Is it Mississippi? Is it Huanghe or Yangtze? I will give you 10 seconds to answer this one. Aray, sakit na pang ako.
Ayan, sige, sige, sige. Ayan, ito palang rason. Good morning, kagigising niya lang pala. Ayan, feeling ko napa-F word si ate kasi number 17 na tayo at kagigising niya lang. Sige, at dahil dyan, okay, good morning, isang pukpok sa'yo, ma'am. Ayan, what is the longest river in China? Is it Amazon? Is it Mississippi? Is it Huanghe or Yangtze River? Ayan, sige, di ka iiwan daw. Di ka iiwan, letter D daw po, sabi ni Ma'am Mira. Pero check natin, ang Amazon ba, makikita ba yan sa China? Hindi, dahil ang Amazon ay makikita saan? Sa South America. Ang Mississippi naman po makikita sa North America. Ang Huanghe River naman po ay, Huanghe River is makikita saan? Yes, sa China pa rin. Pero po, tandaan niyo po, siya po ang Yellow River. Okay, paminsan ang Huanghe po ay tinatawag din pong River of Sorrow. Okay? River of Sorrow. Kasi nga, always umaapaw ang kanyang river at marami na po siyang napatay na tao. Marami nang napatay dahil sa kanyang pag-apaw, paglakas ng ragasan ng tubig at marami pang iba. Ayan, tumataas kasi ang tubig niya kaya River of Sorrow din ang tawag sa Huanghe. Pero focus tayo sa Yangtze, yan po ang longest river in China. Ayan, sige, number 19 po tayo. What natural phenomenon is triggered by underwater earthquakes or volcanic activity and results in large, powerful sea waves hitting coastal areas? Ayan, nabubulol na ako. Is it earthquake, landslide, sinkhole, or tsunami? Ayan, masyadong easy naman siguro kahit hindi na tayo magbibigay ng 10 seconds to answer this one. Anong nakita natin? Underwater earthquake, volcanic activity. Nakikita natin sa movie, okay? Or napag-aralin natin kapag may earthquake. Ayan, anong aftershock? Anong aftershock? Syempre, tsunami. Wala po, I hope wala pong demonyo ang sasagot ng earthquake kasi andyan ang earthquake sa taas. At syempre, ayan, may nakita na tayong keyword na sea wave. Magsasagot pa ba tayo ng landslide at sinkhole? Syempre, hindi. Kaya, ang sagot natin is tsunami. Ayan, tsunami wave. Ayan, number. Kaya ito po yung mga disasters natin. Ayan, meron tayong tornado, volcano, earthquake, tsunami, drought, avalanche, dust storm, forest fire, thunderstorm, snowstorm, hurricane, windstorm, hailstorm, flood, sunstorm, and sinkhole. Ano ba ang natanong na sa board exam? Natanong na po si tornado. Natanong na po si drought. Natanong na po si avalanche. Ayan, sige, yan lang po. Natanong na po si hurricane. Ayan, at natanong na po si sinkhole. Yan lang po. Yan lang po. Pero mas maganda na alam natin yan lahat. I believe easy naman siya kasi college graduate na tayo. Alam na natin ang different natural disaster in the world. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 20. What type of map shows boundaries, cities, and countries focusing on governmental or administrative division? Is it political map? Is it topographic map? Is it climate map or road map? Ano pong sagutin nyo? Just comment your answer below. Ayan, sige. Okay, may sumagot po ng political map, may sumagot ng topographic map. Ayan, sige. Isi lang naman po to ang tinatanong. Isi lang naman po ang tinatanong, kaya dapat nagtithink po tayo ng maayos. Okay, sige. What type of map shows boundaries, cities, and countries focusing on governmental and administrative division? Okay, dyan pa lang po sa governmental, parang feeling ko masasagot nyo na po ang sagot. Kasi nga, government is linked to what? Government is linked to, yes po, politics. Kaya political map po ang ating magiging sagot. Yan ay kapag hindi mo alam ang different types of map. Pero para mas
para mas lalong makasagot tayo ng maayos, ayan, na-prepare ko na po ang types of maps natin. Okay, ito po ang types of maps natin. Meron tayong political map. When we say political map, ang chinecheck niya po is boundaries, states, at region. Check nyo po, may boundaries tayo, may state, may region. Color yellow ang iba't ibang place po. May yellow sa Russia, ang China is orange, hanggang sa makikita nyo po kung hanggang saan ang hangganan nila. Okay, ganun po yan siya. Kaya nakikita po ang boundary between countries, states, or kahit region pa. Next po, ayan, physical map. Kung makikita ninyo, from political map na ganyan, iba-ibang color to showcase different countries. Ayan, to tell us the boundaries. Ngayon po sa physical map, ang makikita po natin naman is yung color. Green, brown, at white. Kasi naging green siya because, yes, very good. Naging green siya kasi medyo greeny pa siya. Naging white siya kasi may desert. Ayan. At, medyo brown pala at medyo white kasi nga maputi. Medyo siya, malamig kapag white. Ang brown medyo ma-desert. Ayan, ulitin ko, green, greeny. Ang brown medyo desert. Ang white, ma-yellow. Ayan, physical map. Nakikita natin, ang karagatan blue talaga. Kaya physical map ang tawag dyan. Topographic map naman is ganito. Okay? Kung makikita nyo sa screen ninyo, ang topographic map, ayan, more likely parang line-line siya or contour lines. Alam naman natin, di ba, ang contour lines, okay? When we say contour lines, ito yung mga nagme-makeup na kung saan binibigyan ng mga contour, ayan, ng mga shape yung mukha. So, ganun din po yung mapang ito. Nakikita mo dahil sa mga lines na yan, nakikita mo kung saan yung pinakamataas, nasa mataas na lugar, sino naman ang nasa mababang lugar. Ang tawag dyan, topographic map. Next po, meron tayong climatic map or climate map, ang pinaka-easing mapa sa lahat. Kasi nga, through the use of this map, makikita mo yung medyo malamig, pinakamalamig, medyo mainit, pinakamainit, or yung normal lang. Ayan, roadmap naman po ang pinakasikat na map kasi nga araw-araw ginagamit ng mga driver, araw-araw ginagamit ng mga taong hindi kabisado ang daan, roadmap po. Lalo na sa mga nagta-travel, ayan, umaasa talaga kay roadmap. Next po, meron tayong population density map. Ayan, when we say population density map from the word itself, nakikita po ang dense ng population. Nakikita po ang dami ng tao. Ayan, sige. Number 21. How many regions are there in the Philippines? Ayan, is it 14, 17, 13, or 15? Anong sagot ninyo? Just comment your answer. Ayan, sige. Ayan, very good po. Ayan, ang region po sa Pilipinas, meron tayong okay, focus lang po dito. Ang sagot po natin is letter B po, 17. 17. Pero, ayan, kapag may makita po tayong 18 sa choices, ulitin ko, kapag may makita tayong 18 sa choices po, that's the time po na 18 ang ating pipiliin. Ulitin ko, kapag may 18 sa choices, okay, pipiliin po si 18. Okay, number 22. Which location is known as the surfing capital of Northern Philippines? Ayan, which is, ayan, the capital of Northern Philippines. Ayan, is it Siargao? Is it Baler? Is it San Juan? Or is it Luzon? Ulitin ko po, 17 po. Yes po, may shout out, but hindi yan. Shout out kay Ma'am JM Lee de la Cruz Senorb. Yes po, 18 na po ngayon. 18 na po ngayon ang region sa Pilipinas. Pero, okay, kaya ito 17 kasi ito yung actual let question. Ulitin ko, ito yung actual
actual-let question. So, ibig sabihin nun, ayan, yung tanong pa rin sa board exam, hindi pa rin siya napapalitan. Kapag ganito pa rin yung makikita yung tanong sa board exam, 17 pa rin isasagot natin. Pero kapag nakita niyo yung may 18 na, tapos may 17 pa rin, sa tanong 18 tricky na siya, ang isasagot natin is 18. Malinaw ba yun mga teachers? Ayan, sige. Proceed tayo sa number 22, which is known as the surfing capital of Northern Philippines. Is it Siargao? Is it Baler? Is it San Juan? Or Pagudpud? Okay. Sa lahat ng sumagot ng letter A, ayan, okay, very good po, dahil po, kayo po ay mali. Mali po kayo. Dahil po, hindi nyo po nakita ang Northern Philippines. Okay? Bakit kayo sumasagot agad ng Siargao may Northern Philippines? Kapag surfing capital of the Philippines po, ayan, kapag surfing capital of the Philippines po, ang sagot Siargao. Pero kapag surfing capital of Northern Philippines, Northern Philippines, nasa taas, okay, La Union po. San Juan, La Union. Ayan, marami ang nasampal sa number 22. Ayan, naluray katan. Yes po. Mali po kayo. Ulitin ko, surfing capital of the Philippines, Siargao. Pero itong mga tanungan na ganito, ayan, may mga tanong na sa board exam, pagtitripan ka. So dito, Northern Philippines pala ang tinatanong. O, mali ka na agad kasi ang sagot mo, Siargao. San Juan, surfing capital of Northern Philippines pala yan. San Juan, La Union. Ayan, sige. Kaya next time, mag-think para hindi mapaaray ko. Ayan. Nagpapadala kasi kayo sa kadiliman. Ayan. Sige, number 23. What is referred to as the marble capital of the Philippines? Ayan. Surfing capital lang ang binasa. Ayan. Okay lang. I'm born in La Union. Perfect. Ayan. Tama ang sagot niya. Slay talaga tong babaeng to. Ang ganda ng kanyang profile picture. Yes. Nadimonyo kayo. Okay. Ganito ang gagawin natin until 30 lang tayo. Tapos, i-end ko ang live, tapos balik kayo after 3 minutes. So, i-end ko lang ang live, mag-water break tayo after ng number 30. So, after doon, mag-live tayo agad after 3 minutes para sa session 6 na po. Ayan, perfect talaga tayo ba? Ang dami ng session natin. Ayan, dinaig pa natin ang SP. Ayan. Anong sagat dito? Ayan, very good po. It's romblon. Romblon po ang ating magiging sagot. Ulitin natin, ang ating magiging sagot is romblon. Ayan, pero dyan lang ba tayo natatapos? Hindi po, dahil ibibigay po natin ang iba't ibang, ibibigay natin ang iba't ibang, title. Okay, kaya sa bawat place na meron dito sa Pilipinas. Example, sa Abra, yan po ang bamboo capital of the Philippines. Apayao, Cordillera's last frontier. Benguet, salad bowl of the Philippines na always tinatanong sa board exam. Ulitin ko, si Benguet ay always tinatanong sa board exam. Land of rice terraces, Kalinga, whitewater rafting capital of the North, Mountain Province, Weaver Paradise. Okay, Region 1 tayo. Ilocos Region. Ilocos Norte, home of the winds, land of the giant windmills. Ayan. Ilocos Sur, heritage haven of the North. Ayan. La Union, surfing capital of the North. Ayan. Pangasinan, salt capital of the Philippines. Next, Cagayan Valley. Ayan, home of the winds. Okay, Cagayan. Okay. Garlic capital of the Philippines. Isabela, Queen Province of the North. Ayan, sige. Nueva Vizcaya, citrus capital of the Philippines. Quirino, forest heart of Cagayan. Ayan. Group 3? Okay, sige, hindi ko na babasahin lahat. So, ang maganda dito, ayan, familiar kayo, nafa-familiarize nyo po. Kasi po, random pong pumipili. Okay, random pong pumipili si PRC, si board dyan. Si board
exam dyan. Lumalabas po kahit sino sa kanila. Basta always lumalabas po, ayan, always lumalabas ang salad bowl, always lumalabas si Pampanga, always lumalabas po, ayan, ang surfing capital of Northern Luzon, always lumalabas po si Zambales, lumalabas din po, okay, lumalabas din po si Mindoro, lumalabas din po, ayan, si Quezon, lumalabas po si Romblon, ayan, si Palawan, ayan, lumalabas po, okay, wala dyan. Lumabas na po, ayan, si Manila. Ayan, sa Visayas po, ang lumabas na dito is Antique. Lumabas na din po si Guimaras. Ayan. Dati na rin pong lumabas itong si Iloilo. Okay, Cebu. Siquijor. Ayan. Wala. Dito, lumabas na po si Zamboanga. Lumabas si Zamboanga at si Pagadian. Okay, sa Northern Mindanao, favorite po. Favorite po. Okay, palabasin si Camiguin. Favorite nila po si Camiguin. Ayan, sa 11 po, ayan, is Davao City. Okay, dito, Land of Dream Weavers. Yes. Caraga. Yung Surigao del Norte po. Saan daw po makikita ang Siargao? Tapos ang choices, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Tandaan nyo po, nasa Surigao del Norte po ang Siargao. Ayan. At last one, ang Barm po. Okay, pinapalabas po ang Tawi-Tawi. Okay, lumalabas siya as Venice of the South. Ayan, sige. I hope na screenshot nyo or kahit hindi nyo na-screenshot, balikan nyo na lang. Proceed po tayo sa number 24. What body of water is the center or what body of water is the center of territorial disputes involving several Southeast Asian nations, including the Philippines? Is it West Philippine Sea? Is it North China Sea? Is it Yellow Sea or Sea of Japan? Ano pong magiging sagot natin dito? Ayan, very good po. Easy lang naman po, easy lang. Yes, ang ating magiging sagot is, ayan. Yes, West Philippine Sea po. Ayan, West Philippine Sea. Siyempre, lang naman po ang medyo uso-uso ngayon. Uso-uso? Okay, pinag-aagawan ngayon. West Philippine Sea po. Okay. Number 25. What is the world's largest coral reef system located off coast of Australia? Ayan. Okay, is it Great Barrier Reef? Is it Coral Triangle Reef? Is it Bermuda Coral Reef or Panatag Shoal? A, B, C, or D? Ayan. Happy birthday, Coach. Ay, thank you po. Ayan. Kahapon pa pang birthday ko, pero thank you pa rin. Ayan, ma'am. Yes po. Okay, what is the world's large coral reef system located off the coast of Australia? Okay. Ang sagot po natin, ayan, hindi po natin gagawing sagot si Panatag Shoal. Kasi si Panatag Shoal po, ayan, pinag-aagawan niya ni China pati ni Philippines. Ayan. Okay, wag nyo rin pong sagutin si Bermuda Coral Reef. Kasi si Bermuda Coral Reef po, ayan, ay hindi pa po yan nakikita kasi nasa Bermuda Triangle. Ayan, Coral Triangle, eme. Yan, ang sagot is letter A. Belated happy birthday. Yes po, thank you po, Sir John Arcel Morfe. Yes po, ayan. Letter A po. Okay, number 26. What term describes a landform surrounded by water on three sides? Is it peninsula? Is it island? Is it isthmus? Or is it cape? Ayan. Anong sagot natin dito, mga sure? Okay, last four. Then, after nito, okay, water break tayo. Okay, what term
Describes a landform surrounded by water on three sides. Is it peninsula? Is it island? Is it isthmus or cape? Ayan. Sa mga yes. Ayan, maraming nabudol. Maraming nabudol. Tandaan niyo po ang tinatanong po dito. Ayan, kapag sinasabi kasi nating island, okay, ito is yung landform. Ayan, isang land or lupa na pinapalibutan ng katupigan. Pero hindi naman siya pinapalibutan, sure. Tinan nyo dyan. Surrounded on three sides. So, yung three side niya lang, katulad ng Zamboanga. Okay, ang Zamboanga sa pinakadulo ng Mindanao, ayan, island ng Mindanao, makikita nyo na para siyang island pero hindi siya island. Pinalibutan lang siya on three sides. Ang tawag dyan, Zamboanga. Kaya ang Zamboanga, ang tawag sa kanya, Zamboanga Peninsula. Kasi nga, hindi siya naging island, pero pinapalibutan siya ng katubigan. Zamboanga Peninsula po yun. Ayan. Ang island, pinapalibutan talaga. Kaya kapag island ang sagot mo, demonyo, 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 lumayas ka sa katawan ng demonyong yan. Ayan. Later, sa next live natin, kailangan ko nang magdala siguro ng holy water. Next time, bubudburan namin kayo ng holy water para hindi ka na aatakihin ng kadiliman. Ayan. Sige, isthmus, cape, malayong-malayo po yan. Malayong-malayo po yan. Okay, number 27. Water refers to a narrow piece of land that juts into a body of water, often making a prominent point along a coastline. Ayan, sige, sige. Is it island? Is it peninsula? Is it isthmus or cape? Ayan, galing ni Madam. Ayan, island, landmass surrounded by water on all sides. Peninsula, a piece of land surrounded by water on three sides. Very good po, Ma'am Jeanette, Alicia. Partida, kakagising lang yan ni Ma'am, ha? Kakagising niya lang yan. Kakagising niya lang yan. Ayan, perfect ka pala, Ma'am Jeanette. Ayan. Okay, anong sagat niya dito? Ayan. Ito si John Arcel, kanina ka pa tumatawa, ate ko. Okay ka lang, sir? Sige. Okay, water refers to a narrow piece of land that juts out into a body of water. Okay. Ano bang ibig sabihin ng juts out? Okay, parang lumabas konti. Tapos, anong sinabi dyan? Okay, pointed daw. Pointed. Ayan. Okay, A, B, C, or D. Ayan, kung may Jeanette tayo na sumagot ng letter F, may Arnisa din tayo na sumagot ng letter V. Be, matulog mo na kayo ni Ma'am Jeanette, kayong dalawa. Ayan. May sarili kayong mga letra, be. May mga sarili kayong letra. Okay, sige. Water refers to a narrow piece of land that juts out into the body of water, often making a prominent point along a coastline. Ang sagot po dyan is letter D po, cape. Cape po. Peninsula, three sides ang ating keyword. Island, surrounded. Isthmus po, ito yung, okay, landform, okay, that connects to landform. Okay? Okay? Example, ito, malaking land to, yung dalawang kamao ko. Tapos parang may narrow piece of land sa gitna, parang ganon, parang lupa siya na nag-connect sa dalawang malaking land. Ang tawag po dyan, isthmus. Ayan. Ganon po yung isthmus. Ayan. Sige. So, ito yung example natin. Zamboanga. Kung makikita ninyo, saan yung ito. Tinan nyo, ito. Zamboanga Peninsula. 3 sides, 1 side, 2 side, 3 sides. Zamboanga Peninsula. Tapos, isthmus, isang lupa, kinoconnect ng isang isthmus. Ayan. Very good. Tapos, ito naman po, Z, John Kenneth. Ayan, ito naman po, ito yung sagot natin, cape siya, kasi para siya nag-jutes lang. Pero, ayan, medyo pointed siya. Uy, sana all pointed. Ayan, Z. sige, number, ayan, okay, napasobra tayo sa 27, dalawang 27 natin. Who is ancient Greek scholar known for calculating the circumference of the earth? Ayan. Is it Ptolemy? Is it Herodotus? Is it Eratosthenes? Or is it Copernicus? Okay, sige. Very good pa. Very good pa. Ang sagot natin dito ay sino?
Eratosthenes. Kasi na-explain na natin na itong si, ayan. Very good na si Ma'am Janet. Okay, may secretary na po ako. Ladies and gentlemen, secretary ng ating batch, Madam Secretary, ayan, is Janet Alicia. Okay, sabi ni Madam Secretary, Isthmus is a narrow strip of land. Okay, perfect. Cape is a point land. Perfect ka talaga, Ma'am Janet. Ayan, may secretary na tayo ng batch. Ayan, who is the ancient Greek scholar? Ayan. Okay, kapag Ptolemy po, anong i-think natin? Anong tatandaan natin? Yes, very good. Geocentric model. Copernicus, heliocentric model. Herodotus, ayan, father of history. Eratosthenes, father of geography. Ulitin natin, sino si Eratosthenes? Siya po ang father of geography. Ayan, sige. Okay. Okay, take note na yan kasi lumabas na po ang apat na yan. Number 28, ayan. What is the term for a large-scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure, commonly known in the Indian Ocean? Is it hurricane? Ayan. Is it tornado? Is it cyclone or typhoon? Ano pang magiging sagot natin dyan? Okay? 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Tandaan nyo na po kapag Indian Ocean, ayan, ang bagyo na makikita sa Indian Ocean po is cyclone. Ulitin ko, ang bagyo na makikita sa Indian Ocean, cyclone. Ang hurricane po, ayan, sa Atlantic Ocean makikita. At ang typhoon naman po ay saan makikita? Ang typhoon is nasa Pacific Ocean. Last one, na ang typhoon, Pacific Ocean. Hurricane is nasa Atlantic Ocean. Cyclone is nasa, ayan, very good po, Indian Ocean. Tornado kasi is natural phenomenon. Okay, natural disaster rather. Ayan. Okay, 29 po. What term describes the horseshoe-shaped area in Pacific Ocean known for its high volcanic activity and earthquake? Is it Pacific Belt? Is it Circum-Pacific Zone? Is it Pacific Ring of Fire? Or is it Volcanic Arc? Ano pang magiging sagot niya dyan? A, B, C, or D? Ayan, very good po tayo mga chair. Sagot po natin is letter C, Pacific Ring of Fire. Ayan, sige. Number 30. Who was the Renaissance astronomer who formulated a model of the universe that placed the sun rather than the earth at its center? Okay. Galileo Galilei ba? Nicholas Copernicus ba? Johannes Ptolemy ba? Or Isaac Newton? Ayan. Okay, shout out sa ating viewers ngayon. Okay, follow niyo lang muna ang page natin, pati paki-share na rin ng live na to. Ayan, encourage ko rin pala yung mga anak ko, ayan, sa GC na kung saan kapag member na kayo, ayan, pwede po kayo mag-invite ng inyong friends, ayan, para mas lalong lumaki tayo. The more malaki tayo kasi, the more may load tayo pang pang live. Ayan. Sige. Pati, mas marami ang matutulungan, syempre. Mas madami rin. At syempre, ayan, madami tayo sa batch natin ngayon. Soksay Mahusay Part 2. Kasi yung Soksay Mahusay batch 1, umabot sila 342. Ayan. So, try natin yung 2. Ang goal ko, abot din tayo 300 at the end of September. Kaya, ayan, magparami tayo. Sige. Para mas marami ang matulungan natin. Okay, magala. Tayo atang pinakamura. Isa sa mga pinakamurang review center, online review center sa Facebook at YouTube. Ayan. Dito na number 30. Ang sagot natin dito, ayan, na-explain na natin to kanina. Okay. Na-explain na natin to. Okay, Copernicus po. Ayan. Sige.
Okay, tapos na tayo, Okay, papasok na po tayo sa session 6. Ayan, after ng ating 5-minute break. So, i-end ko muna ang live. Babalik po kayo 10 a.m. So, 10 to 11:30 po, ayan ang ating session 6. Ayan, sige. Mag-stretching. Ayan, manghilamos na ang manghilamos. Hashtag Ma'am Jeanette, where are you? Manghilamos ka muna. Ayan, at babalik for session 6. Ayan, sa session 6 po, 31 to 60 tayo. Bye-bye! Okay, balik 10 a.m. PM lang, how to avail.